Lord, most worthy of praise. In the city of our God, the holy praise. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Sabihin po natin, and Lord, we want to lift your name. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Minsan pa po, great is the Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. And great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. Amen. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For the last time po, and Lord, we want to lift your name. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For the last time po, for you alone. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. O Diyos, dakila ka, purihin ka, Panginoon, dakila ka. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Praise the Lord. Pwede po ma-invite yung mag-opening prayer to lead us in the opening prayer.
sa iyo, sambahin ka, Panginoon. Makinig ng iyong salita. Lift up our petitions to you, O Lord God. Cry out our prayers to you, O Lord, as one family, as one church, Lord God. And Lord, sa oras na ito, we pray, we humbly ask for you, O Lord God, to search our hearts, O Lord. Anuan ko, Panginoon, ang nakikita mo sa aming mga puso, hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Lord, our iniquities, our sins, our wicked ways, O Amen, Lord, Lord. that we have done sa salita, sa gawa, at sa isip, Panginoon, intentionally and unintentionally, Lord God. Lord, we ask for forgiveness. Lord, you have said in your words that if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Lord, natawarin mo kami at baguhin mo kami from glory to glory and from faith to faith. Isinusuko po namin ang aming buhay sa iyo. Ikaw po ang aming Diyos na lumikha sa amin. Hawak mo ang aming buhay at ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. At sa oras na ito, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita that if there are 2 or 3 people gathered together in your name, you are in the midst of them. With heart full of expectancy, O Lord God, with heart full of humility, and with heart, Lord, na totoong nagpapasakit sa iyo, alam namin, Lord, we believe that you are in the midst of us. And Lord, we just pray that your presence will be felt by each Yes, and Lord. every one here in this place, Panginoon. Katapuin mo ang bawat isa sa amin, O Lord God. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, O Lord. Prepare our hearts, O Lord God, that we may be able to receive your message, your blessings, and your love wholeheartedly, O Lord, and we may be able to be transformed by your words, O Lord God. Lord, yung aming pagpa-fasting, Panginoon, hindi lang ito, Lord, para tumulong sa iyo ng aming mga kahilingan, but Lord, for our will to be aligned to your will, O Lord God. Lord, kami po ay nagsusumamo sa iyo, Panginoon. We just pray that not just empty stomachs, but full heart, O Yes, Lord Lord. God. Nawa, Panginoon, ay mapustos kami, O Lord God. Dalangin namin na we will be filled by the power of the Holy Spirit. That we will be filled by your love, O Lord God, and by your presence this afternoon. Pagpalain mo po, Panginoon, bless everyone who will exhort this afternoon, Lord God. May everyone, Lord, be able to deliver your message with clarity, Lord God, with love, with compassion, O Lord God, with honesty, O Lord God, with conviction and with boldness. And may your anointing be upon your people, O Lord God. Kami lamang po ay iyong mga tagapagsalita, Panginoon. May the Holy Spirit use us to be your mouthpiece, O Lord God. At Panginoon, dalangin namin na ang bawat taong narito, lahat kami narito, O Lord God, will just be fully surrendered to you. And Lord, we know and we believe that you have something special for every one of us. Maraming pong salamat, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang prayer and fasting na ito, Panginoon. Sa iyo po kami, Panginoon, nakatuon, O Lord God, and we renounce any distractions, O Lord God. We renounce, O Lord, anything that the enemy will try to do for us not to be able to focus on you in the name of Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa iyo lamang tumuon, sa iyo lamang mag-focus. At Lord, ang lahat ng ito ay ginagawa namin for your glory alone. Ikaw lamang ang maitaas sa lugar na ito. Ito po ang aming panalangin in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Salamat po sa Lord. Salamat po sa Lord. Yung mga health ano po na hindi pwede mag-fasting, pwede naman kumain. Hindi naman tayo praise the Lord. Sige po, sa hapon pong ito, salamat po sa Panginoon, tayo po ay narito at magpe-prayer and fasting. Alam po ninyo, sobrang excited ko po para sa kaalaman po ng lahat. Ito yata yung kauna-unahang prayer and fasting dito sa American Christian Fellowship na ginawa po natin.
At salamat po sa Panginoon sapagkat nagkaroon po tayo ng pagkakataon na katulad po nito. Ano po ba ang prayer and fasting? Una, panalangin at saka po pagpa-fasting. Bakit kailangan po magka-partner yung fasting? Tingnan po natin kung ano po ang mga madidinig nating mga salita ng ating Panginoon ngayon. Kasi sa ating pagpa-fasting po, hindi ba lagi ko pong ini-illustrate, ito po yung ating spirit, ito po yung ating flesh. Hindi ba? Kapag ka po ang ating flesh ay mataas, ang spirit po ay bumababa. Kaya po tayo nagpa-fasting, sinasubdue po natin yung ating flesh para po ang ating spirit ay tumaas. At ito po ay totoo kahit lalong-lalo na po kung tayo po ay sensitibo sa ating mga espiritu sa ating Panginoon. Kung kailan po tayo pagod, kung kailan po tayo puyat, kung kailan po tayo mahina at nagugutom, doon ho natin madaling maramdaman ang presensya ng ating Panginoon eh. Bakit? Kasi yung flesh po natin ay nasa baba. Kaya po napakahalaga na sa ating pong prayer and fasting ngayon na tayo po ay maging sensitibo sa ating mga mapapakinggan. At tayo po ay maraming mapapakinggan. 4 po ang ating exhorters ngayon. Pero bago po yun, baka po meron munang gusto mag-testimony, mag-testify ng kabutihan ng Panginoon na ginawa nitong mga nakaraang linggo, nitong nakaraang araw. Praise the Lord. Testimony tayo. Si Ate She daw po. Dito na ako saya. Gusto ko lang po magpasalamat sa Lord. Nung pong Tuesday night na pauwi po ako, kausap ko yung asawa ko habang nagdadrive. Kasi pag galing po ng Hollywood, mga 2 kilometers, 2 miles na lang po yun eh. Kailangan ko mag-change lane ng 4. Oh, Kapag okay. yung pag huling change ko po ng lane kasi malapit na yung exit ko, yung pagkanan ko po dito. Nakita naman po ko tsak nung nandito sa kabila. So, konting na po kaming nagsalto talaga. Oh, wow. Tapos gumanon po ako, nag-swipe po yung sasakyan ko. Buti na lang, wala akong kasunod pa sa likod. Kasi kung meron, sumalpok ako din sa kanya. Or talagang sobrang nervous ko. Tapos salamat. Yung kinabahan po ako, hindi ko lang pinata sa asawa ko nung sabi ko, nagputik na akong ma-aksidente. Yung sasakyan dito ay biglang lumipat na ganun sa harap ko. Ako naka-ano na yung sasakyan ko eh. Nakalipat na ako na biglang niya akong ginanon eh. Kaya talagang doon ko po na na sobra yung talagang sa pag-iingat ng Panginoon sa araw-araw sa buhay natin. Talagang very thankful talaga na iniingatan tayo talaga ng Panginoon. Tapos yun po, every night ko na uuwi ako, sabi ko sa kanya, kinakabahan na akong mag-change ng lane. Kasi very short po yung 4 na lane. Tapos, ang Lord po di ang sa akin na, anak, pwede naman dun ka pumasok ka sa side street, diba? Yung Cahuenga. Doon na lang ako, sabi ko sa kanya, doon na lang siguro ako dadaan kasi natatakot na ako mag-change lane ng gabi na ganun kabilis yung sasakyan. God also always make a way para din sa atin. Ayun po. Sa Diyos po. Praise the Lord. Praise God. Tunay po, ang tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon ay hindi po mapapahiya. Amen? Ang Diyos po ay patuloy nag-iingat sa atin. Ang Diyos po ay patuloy na gumagabay at mapatnubay sa atin. Praise the Lord. Salamat po doon, pati sa wisdom. Hindi lang protection, pati wisdom. Binibigyan tayo ng wisdom kung ano po ang dapat natin gawin. Anybody po? Isa na lang bago ko po tawagin yung unang exhorter kung meron po. Kung wala na, nandito po si Kuya Jomar. Kuya Jo, ikaw na po. Good afternoon po sa ating lahat. Muli po, napakabuti po talaga ng ating Panginoon na ang ating Panginoon ay gumagabay sa atin sa pang-araw-araw. Ang ating Panginoon ay kahit minsan hindi natin na-appreciate o hindi natin nakikita na yung protection niya, yung gabay niya, kahit ganun po tayo na hindi bulag tayo sa mga ganong mga bagay. Pero napaka-ano pa rin po yung grace po niya sa atin na mahal pa rin po niya tayo na talagang Amen. protektahan niya tayo sa lahat ng mga bagay na hindi natin inaasahan sa buhay. At alam ko po na
again po, yung message na ito na binigay sa atin ng ating Panginoon, may matutunan ulit po tayo. Alam ko po na yung message na nilagay po ng ating Panginoon sa puso ko para i-deliver po sa atin, may connection po from last time sa preaching ko po. And dito po sa Psalm chapter 34 verse 4 to 8. Psalm chapter 34 4 to 8. And ang title po nito ay Encountering the Goodness of God. Basahin po natin. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Panginoon, muli po Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa inyo Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong habag, Lord God. Salamat Panginoon sa iyong grace. Salamat Lord God sa iyong pagpapatawad sa aming Panginoon. Maraming salamat po Lord God. We cannot thank you enough for everything that you have done to us Lord God, despite na kami ay matigas ang ulo, despite na matigas ang aming puso, despite na natutumba pa rin Panginoon. Pero andyan pa rin kayo Panginoon to help us stand up Lord God para magpatuloy sa inyo. Panginoon, kami ay muling lumalapit sa inyo at hinihingi Lord God na iyong presensya ay andito Panginoon. At alam ko po Panginoon na your Holy Spirit is within us Lord God, nasa kalagitnaan namin Panginoon, na may give us Lord God the spiritual ears para lalo namin Lord God na manamnam ang iyong mga salita Panginoon. At alam ko po Panginoon na itong message na ito ay magsilbing Lord God, ilaw muli sa aming mga puso, isipan at mga paa Panginoon. Muli po Panginoon, we praise you, we glorify your name in Jesus' mighty name. Amen and amen. So ito pong message na ito po ay sinulat po ni David. Sinulat po ito ni David nung siya ay masaya? Hindi po, di ba? Sinulat po ni David ito nung siya ay nakakaranas po ng mga pagsubok. Sinulat po ito ni David nung siya ay pinipersecute ni King Solomon. King Saul. So, sabi po dito, God invites us not merely to know about His goodness, but to experience it personally. When we seek Him, He changes us, and He protects us, and it allows us to taste His goodness. Amen po. Meron po tayong illustration po. At tanong ko po, have you ever had someone tell you how delicious a certain food? They could describe it, the taste, di ba? They could tell you yung texture. Let's say si Kuya Wee nagpunta sa napakagandang restaurant. Tapos umorder siya ng steak. Di ba pag kinakento niya, nafe-feel natin na-imagine natin napipicture natin sa isip natin, di ba? Pero hindi natin malasahan. Kasi hindi natin na-experience personally yung natikman ni Kuya Wee. Yung steak na yon na natikman niya, naikwento lang sa atin. It sounds delicious, it looks delicious, pero hindi natin naranasan. Same thing din po sa ating Panginoon. That is exactly what David is saying in Psalm chapter 34.
David doesn't simply tell us that God is good. He invites us. Oh, taste and see that the Lord is good. Amen. David wrote this psalm after one of the darkest moments of his life. He was running for his life from King Saul, and he even pretended to be insane before King Achias just to escape Samuel. Just to escape. So, Mababasa po natin, just to escape from King Saul. Mhm. Mababasa po natin sa 1 Samuel 21. So, biruin po natin to nung sinulat po ni David. It was on his darkest moment daw. He even pretended na maging baliw para Mhm. para maka-escape sa persecution ni Achish. Ito po ay ruler po or king ng Palestine. Amen. This wasn't written during a season of comfort. It was written after fear, desperation, and uncertainty. Yet David could still declare, "The Lord is good." Why? Because he experienced God personally. At meron po akong tatlo lang po para mabilis. Number 1 po, seek the Lord. Second, look to the Lord. And lastly, taste the Lord's goodness. Dito po sa Psalm chapter 34, 4 and 6, sabi dito, I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Amen. This poor man called, and the Lord heard him, and He saved him out of all his troubles. David began with seeking. He didn't say, I waited. He didn't say, I gave up. And he didn't even say, I depended on myself. But he said, I sought the Lord. Or seek the Lord. Seeking God is an intentional decision. Yung pagsisik daw po natin, yung paghanap daw natin sa ating Panginoon ay intentional. Ang personal po natin na paghanap sa ating Panginoon. When problems come, we usually run somewhere, di ba? Minsan po, pag yung mga problema dumarating sa ating buhay, minsan po tumatakbo tayo sa mga kapatiran natin. Minsan po, nagpupunta po tayo sa mga places para lang ma-clear out yung isipan natin. Pero dito po sabi, but David ran to God. But David ran to God. Sa Jeremiah chapter 29 verse 13 sabi dito, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Again po, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So pag hinahanap daw po natin ang ating Panginoon, ay matatagpuan natin siya. Amen. Matatagpuan natin siya kung hinahanap natin siya through our heart. Pero kung hinahanap lang natin siya na parang, asan ang Panginoon? Bakit hindi siya nagpapakita? Bakit hindi ko nararamdaman? Kasi hindi ka wholehearted na nagsisik sa kanyang sa kanyang presensya eh. Pero ang sinasabi dito, pag hinahanap mo ang ating Panginoon, then you Amen. have to have a wholehearted daw na hanapin ang ating Panginoon. David wasn't talking about David also says, this poor man cried and the Lord heard him. Sino yung poor man na yon? Si David po. Si David po yung poor man na yon.
David wasn't talking about being financially poor. He was spiritually helpless. And he admitted, I cannot save myself. This is where God's grace begins. God is not looking for people who think they have everything together. He is looking for humble hearts that cry out to Him. Maybe today you're crying, you're carrying fear. Maybe today you're carrying fears. Fear about family, fear about future, fear about your health. But don't run away from God. Rather, run towards Him. The first step to experience God's goodness is seeking Him. Yung first step daw po is to seek God. Doon po natin may experience ang presensya ng ating Panginoon. And second po, look to the Lord. Dito po sa Psalm chapter 4, 34, 5 to 7, those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. And number 7 po, the angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. After seeking daw po, it comes looking. After seeking comes looking. The word look means fixing our eyes upon God. The more we focus on Jesus, the more we become like Him. Maalala po natin nung si Moses, he spent 40 days doon po sa Mount Sinai. And nung bumaba po siya, di ba, sabi ng mga tao na yung kanyang mukha daw ay nagniningning. Dahil yun po sa presensya po ng ating Panginoon. Nag-reflect po sa Kanya. Nag-reflect po yung presensya ng ating Panginoong Ama kay Moses sa mukha niya. Kaya yun po, nung nakita ng mga Israelites na nagniningning, dahil yun po yung reflection po ng ating Panginoon. Amen. We may not glow physically, but God's presence changes our attitude, our peace, and our confidence. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, sabi, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Transformations begins by looking at Christ. Ang pagka-transform daw po natin ay yung pag-focus natin sa ating Panginoon. Hindi po yung panonood ng transformation. Transformer. Amen. David also says, the angel of the Lord encamps around those who fear Him. So ang ating Panginoon daw, ang ating Panginoon ay nagsasend po ng mga angels to comfort us. Yung encamp na yan is yung pagko-comfort sa atin ng ating Panginoon. Amen. God surrounds His people with His protections. That doesn't mean we never face trouble. Dahil hindi nga naman po promise yun ng ating Panginoon. We still face troubles. That doesn't mean we never face troubles. It means we never face troubles alone. So yun po na hindi daw po ang buhay Kristiyano daw po ay madaming troubles na nangyayari. Madami pong mga pagsubok na nangyayari sa mga buhay-buhay natin.
Pero ang sabi po dito, ang promise po ng ating Panginoon, kasama natin siya sa ating mga troubles na yun. Kasama natin siya naglalakbay na inaakay tayo side by side, kasama natin siya sa mga ganitong mga pagsubok sa ating buhay. Hindi niya tayo iniiwan magpakailanman. What are your eyes fixed on today? What are your eyes fixed on today? Is it the news, social media, your problems, or Jesus? Ano po daw ang nakakapag fix ng iyong mga problema today? Through scrolling sa social media? Pag ano po sa mga nanonood po ng mga news sa TV or sa Panginoon. Whatever we constantly look eventually shape us. Whatever we constantly look eventually shape us. Kung lagi daw po tayo nasa social media, kung lagi daw po tayong yung problema lang yung iniisip natin, kung lagi lang yung mga troubles yung mga iniisip natin, yun din po ang magre-reflect sa ating mga buhay. Pero sabi dito, when we look to Christ, He replaces fear with peace and shame with confidence. Amen. And lastly po, taste the Lord's goodness. And mababasa po natin sa Psalm 34:8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. And David now give us an invitation. He doesn't say, read about God's goodness. He doesn't say, hear about God's goodness. He says, taste. Tasting is personal. Nobody can taste for you. Even your parents, even your pastors, even your spouse. Your faith must become your own. Paano natin mararamdaman daw? Paano daw po natin yung goodness po ng ating Panginoon? Paano daw po natin may experience? Hindi daw po through pastors, hindi daw po through our partners, hindi daw po through our parents, or kahit sino man po, hindi daw po yun ang makapag-dictate kung gaano yung goodness po ng ating Panginoon. Pero ito daw po ay personal na encounter natin. Paano natin malalaman yung goodness po ng ating Panginoon? Through our personal po. Meron po ba tayong mga testimonies or mga patotoo na naranasan natin? Yun po, doon po daw po natin experience yung kabutihan ng ating Panginoon. Doon daw po natin may experience yung pagmamahal sa atin ng Panginoon sa atin. Ayun po yung ibig sabihin ng taste the Lord's goodness. Amen. And dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 2 to 3. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. And now that you have tasted that the Lord is good. Amen. Peter repeats David's invitation. Christianity is not simply knowing facts about Jesus. It is knowing Jesus
himself. David ends by saying, "Blessed is the man who takes refuge in him." A refuge only protects you if you enter it. Jesus is a refuge. When life becomes overwhelming, run to him. When temptation comes, run to him. And when fear comes, run to him. Ano po ang sinasabi po dito na pag tayo daw po nakakaranas ng mga overwhelming na yung araw natin na ang dami nang nangyayari, instead daw po na lumayo tayo sa ating Panginoon or run away. Ano sabi dito? Run to him. Kung may mga temptation daw po na hindi natin kaya, run to him. And when fear comes, kung tayo daw po ay natatakot sa mga nangyayari sa buhay natin na ayaw natin, o bakit natatakot tayo for our future, natatakot tayo what comes tomorrow, run to him daw. Iyon po ang sabi ng ating Panginoon. Many people know about Jesus. Madami daw po alam sa ating Panginoon, but knowing him is different from walking with him daily. Tama naman po na pag tinatanong po natin sa labas, do you know Jesus? Sasabihin lang, yeah, I know Jesus. Yun lang, they know, pero wala siyang personal sa ating Panginoon, yung paglalakbay nila sa ating Panginoon, na hindi nila talaga kilala ang ating Panginoon. Amen. And God invites each of us into a personal relationship where we experience His goodness in first hand. And sa ating pagtatapos po, in my conclusion po, just a recap, seek the Lord. It brings your fears, burdens, and weakness to Him. And second po, look to the Lord. Keep your eyes fixed on Jesus instead of your circumstances. And lastly, experience His goodness personally by trusting Him every day. Amen po. And lastly, sa Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Jesus carried our shame on the cross so that everyone who trusts in Him will never be put to shame. He is our refuge, our deliverer, and the greatest evidence of God's goodness. And today po, God extends the same invitations David gave 1,000 years ago. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. We don't settle of hearing about God's goodness from someone else's testimony. Hindi daw po tayo magsettle sa naririnig lang natin na testimony po ng iba. But seek Him, look to Him, and trust Him. Then you will have your own testimony, and you too be able to say, I sought the Lord, and He answered me. Amen. Dito na po ako magtatapos. Ang Panginoon po, napakabuti talaga. Ang Panginoon po, paghanapin mo, pagbubuksan ka. Pag nag-knock po tayo sa ating Panginoon, pagbubuksan po tayo.
mararanasan po natin yung goodness niya, mararanasan po natin yung habag niya kung tayo po ay wholeheartedly po na isisik po ang presensya ng ating Panginoon. Alam ko po na meron tayo may mga sarili-sariling mga testimonies at yun po ang magpapatunay ng ating Panginoon ay napakabuti sa ating buhay. Amen po. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. Amen. Nakalimutan ko sabihin ko po sa inyo kanina, mag-take notes kayo. Every time po may prayer and fasting tayo, mag-take down notes po kayo kung ano yung mga yung binibigay sa inyo ng Lord at para ma-review po natin. Ngayon po, i-review po natin. Tingnan natin ano po ang inyong makokomento doon sa exhortation ni Kuya Jomar. Kasi ako po nag-take notes. Nag-take notes po ako. Ilang mga bagay na nag-rhyme po sa akin. Unang-una yung sinabi po ni Kuya Jomar, sabi po doon, God invites us not only to know His goodness, but also to experience it. Hindi po ba? Sige po, baka may gusto mag-share o mag-comment doon sa exhortation ni Kuya Jomar. Anybody po? Kasi ako marami ko sasabihin eh. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Naranasan na po ba ninyong alam mo ninyo ang pakiramdam ng alam niyo ang pakiramdam ng na-scam? Alam niyo pakiramdam na scam? Nice kami. Oo. Na-scam ko daw siya. Na-scam niya ko daw siya. Ako na-scam. Praise the Lord. Alam niyo pakiramdam na scam, di ba? Bakit? Ba't niyo nalaman? Nangyari. Kasi nangyari sa iyo na experience mo. Hindi po ba? Si Ate Kate, alam niya ang pakiramdam ng manakawan. Pangit na karanasan, pero yun po yung katotohanan, hindi ho ba? Ano ho yung pakiramdam ng maging valedictorian? Masaya. Oh, masaya. Naranasan ng mga valedictorian, hindi po ba? At paano ho natin masasabing mabuti ang Diyos? Kung naranasan ho natin sa ating mga buhay ang kabutihan po ng ating Panginoon. Hindi ho ba? Naranasan na ho ba yung pagalingin kayo ng ating Panginoon? Amen. Amen. Ano po yung pakiramdam na pagalingin tayo ng ating Panginoon? Kamangha-mangha, hindi po ba na mamamangha ka na ako out of nowhere minsan po hindi ko alam kung naikwento ko na to pero nakakayang kwento pero totoo. Minsan po galing ako sa bahay, papunta ako diyan sa LA, sa JIL pa noon. Nagdadrive ako, mag-isa ko lang sa kotse. Tapos dito po sa may underpass diyan sa 101, yung galing ng 10, 5 at saka ng 60, di ba may underpass diyan. Doon po sa humilab po yung tiyan ko na talagang kailangan ko nung time na yon na mag-relieve ng sarili ko. Sobrang sakit nung tiyan ko na iba talaga yung hirap niya na sabi ko, Lord, ano nangyari? Ako yata magtuturo nun sa church. Basta maaga ako pumunta noon. Alam mo ninyo, basic na to, marami naman ako na-experience. Alam mo, right then and then nung nagdadrive akong gano'n, naramdaman ko hindi galing sa tiyan ko yun. Ang pakiramdam ko po ay mayroong spiritual na something kung ba't po nangyari doon. Alam mo na, nilayhan ko yung tiyan ko, sumigaw ako nag-cast out ako. In Jesus name, umalis ka, ganyan. Alam mo, pag akyat diyan sa, papunta na sa church, biglang nawala. Biglang nawala yung hilab. Alam niyo, pag humilab ang tiyan natin, di ba? At alam mong kailangan mong mag-relieve agad na. Yung mga simpleng mga pangyayaring ganon ay nararanasan at makikita po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. At dito po as a church, sa ating pong collective prayer and fasting, ang nag-rhyme po sa akin na ito, naranasan ho natin yung mga bagay na ito para alam ho natin kung paano ho i-address at alam ho natin kung paano ho natin tutulungan yung mga taong nakakaranas po ng ganitong mga conflict. Hindi ho ba? Na kaya ho ninyo naranasan yung mga karanasan na mga bagay na yan sa inyong buhay para magamit ho tayo ng ating Panginoon para mai-address at matulungan po yung ating mga kapwa. Hindi po ba? Pastora, baka may sasabihin po kayo doon sa Ate She, Kuya Rog, Kuya Wade.
Kung wala po ay alam niyo yung kantang hindi ko alam kung kaya natin kantahin eh. Goodness of God. Ay, i-project ko pala. Ay, Brother Lee, binago mo pala ano? Sorry. Share ko lang po Sige po. ang inaayos niyo yan. Yung, kasi kanina nag-drive po ako, sabi ko, ganun. Ano kaya yung what we're talking about today?